tinurin po ninyong kapatid. Pero ano po ba talaga tong relationship nyo dito sa taong ito? Paano nyo siya nakilala? Ano ko po siya, classmate ko po siya since LM hanggang high school. Naging kaibigan na din po. Tapos po nung nag-birthday ako ng 18, invited siya doon. Tapos doon na po nag-start na tumira po siya sa Na amin. malagi na siya. Opo, parang Umattend ng ganun po. birthday party, hindi na umuwi. Parang Yes, ganon. Parang ganun Opo. po. Bakit? Wala ba siyang bahay? Meron po. Ano, ulila ba siya? Barangay lang din po namin siya. Tapos po, may magulang pa naman po. Tapos yung papa po niya, at saka po yung mama po namin, magkakilala din po simula po bata pa. Kaya po parang yung transition po nung pagtira niya sa amin, ganun lang po kadali. Malapit kayo dito Oo, sa parang ganun. tao po na ito. Malamang hindi nyo naman papatirahin sa bahay po ninyo kung unless meron kayong tiwala dito sa tao na to. Opo. Meron po ba kayong napapansin sa kanya na kakaiba? Ako po, may experience po ako sa kanya na twice po last year. Nahuli ko po siya na tinititigan niya po ako sa gabi. Ano yun? Isang kwarto ba kayo? Hindi po. Okay. Last year po kasi ay wala pa po akong kasama sa kwarto. Pero open po yung pinto. May lock po siya pero di po namin siya nilalak. So, pumasok siya? Opo, Habang gabi tulog po. ka? Madaling araw po yun. Parang nagpo-phone pa po ako nun. Tapos parang half sleep pa po ako nun. Tapos as in, ang tapang niya po nga kasi open pa po yung phone ko. Nanonood pa po ako nun. Tapos parang nakapikit pa lang po ako nun. Tapos nung naramdaman ko po na may pumasok po sa kwarto ko, doon ko po na, nandun siya. Tapos pinagmamasdan ko po siya na anong gagawin niya. Wala na po siya ginawa. Nakatitig po siya sa akin for 30 minutes to 1 hour. Tapos po, ako po, Creepy tong taong ito opo. Tapos, syempre po, as kapatid nga po na turing sa kanya, ang nasa isip ko po talaga ay nag-sleepwalking lang siya. Okay. Kasi po, Hindi mo wala na lang- pong mali siya. Oo, binigyan ng Opo. mali siya. Pero teka lang ha, ilang taon na ba siyang naninirahan sa inyo? 5 years po. Yun lang po yung naging karanasan nyo sa Sa kanya akin na po. naiiba. Opo. Last year po yan, 2 beses, sabi Yes ninyo. po. Kayo ma'am, wala kang napapansin? Nung start po nang tumira siya sa amin, common na po sa kanya yung clingy siya, lagi siyang nangyayakap. Tapos minsan po pag natutulog kami, tapos magigising ka na lang nasa harapan mo siya, tapos pag pinansin mo siya, doon siya parang patay mali siya lang na wala lang, hindi ako nakatitig sa'yo the whole time na natutulog ka. Pero ganun po talaga yung ginagawa niya. Tapos nung nalaman po namin yung about sa video, doon lang po parang nagkaroon ng mali siya na baka nga may mali siya yung... So ano ba yung sexual orientation ng taong ito? Hindi naman. Lalaki po Lalaki siya, po hindi din siya. siya feminine Bruskong-brusko. po. Yes Brusko po. po. Okay. Brusko. Paano po ninyo na-discover na itong taong ito, meron palang videos? Naisipan po nung bunso namin kapatid na mag-scroll sa cellphone. Na papunta po siya sa gallery. Then dun sa gallery po, may nakita po siyang video na madilim. Tapos clinic po yun nung bunso namin kapatid. Dun niya po nakita na 7 a.m. June 2 din po. Ano po? Same day. May naliligo pong babae. Tapos 8 a.m. meron din pong naliligong babae na wala pong damit kasi po paliguan eh. Tapos bahay din naman po namin yan. Comfortable po kami. Tapos, ayun po, doon po niya parang ay, baka si ate yung sinundan po niya. Opo. Tapos po, ayun po, nung June 3 po, tsaka niya lang po sinabi sa amin na may ganun po siyang nakita. After po niya na madelete na po yung video doon sa gallery. Nung after po nun, sinabi po namin doon sa nanay namin. Tapos, ang ginawa po nung mother po namin, tumawag po Ang tawag doon ng sa tatay, tapos po sa kuya niya, which is treasurer po sa barangay hall. Kasi po, hindi na po iba parang balak po na pag-ayusin na lang kasi po, isang video lang, ganun po, 2 video lang yung nakita, parang baka kaya pang isettle. Tapos doon po, nagkaharap-harap po kami sa bahay lang po namin. Pumunta po siya, kasama po yung kuya niya, tapos yung papa niya, tapos binigay po niya sa amin yung cellphone. Tinatanong po namin kung may video pa doon para i-check po namin. Sabi po niya, wala daw na po. daw po. Talagang wala daw po siyang binidyo. Firm Pero po siya na wala na talaga. pag open po nung ate ko sa gallery, unang-unang video po na may naliligo babae 7 a.m. Which is, alam ko po na ako, 7 a.m. ako naligo. Tapos yung 8 a.m. po, naligo po yung kapatid ko. May video din po nun. Tapos Okay. doon na po nangyari na parang nagkagulo. Ilang videos ang nakita po ninyo doon sa cellphone nitong si JP Bobadilla na kinapture yung mga naliligo or ano pang Bihis. mga nandyan? Sa gallery po, may nakita po kaming isang video kasi pa na-delete na po ng kapatid ko. Pero upon checking po, doon nga po sa Google Photos,
Simula April 2025 po, may video na May siya video sa na po amin. siya. Total ng 63 videos po. 63. Opo. 3 po kaming binibidyohan. Nakita na po ninyo yung mga videos na yan. Ang dami nun, Sharia. 63. Yes po. Ano sa tingin nyo? No? Or tinanong nyo ba siya? Saan mo ginagamit tong mga videos na ito? Ano po, after po nun, nagkagulo na po, tas tumakbo siya, tas paglabas po ng bahay Tumakas namin, po siya. tumatakbo po siya, tumatawa pa po siya. Tapos tinanong po ng mga kapitbahay namin kung anong Ano daw po nangyayari. nangyari? Sabi po niya, nagwawala lang po Nagwawala yung daw kapatid namin. naming lalaki. Pero kasalanan po niya kung bakit nagwawala. Baka naman binibenta niya yan. Yun po ang hindi po namin sure. Paano niya ginagawa? Yung CR po kasi namin, tsaka paliguan po namin is, magkahiwalay. Pero may, po siya, division po siya sa May gitna. partition sa Apo, gitna. may partition po sa gitna. Tapos sobrang liit lang po talaga nung awang po niya sa taas. As in, parang ganan lang po. Kasya lang po talaga yung pinakang phone niya. Tapos doon niya po sinusuot yung phone niya para po makapag-video Parang siya. siningit niya pa. Ganun, Opo. siniksik niya yung cellphone Opo. dun sa napakaliit Tapos may na. mga times po na siya, nagtatry po siya. Halimbawa po, wala naliligo po dun sa paliguan. Nagtatry po siya ng angle kung ano po yung magandang angle na makukuhanan niya po kami na naliligo. Yes may po. muka yung video. Doon May, po sa meron pong mga shot na meron pong kita po yung katawan. Pero may madilim po, pero kami po, ma-identify po namin na kami po yun kasi wala naman pong ibang naliligo dun sa bahay. Hindi, ay, nakikita yung mukha niyo. Half po, yung parang half face lang po. Kasi po, ang mga video po niya sa amin, tuwing mga 5:30 a.m., Maaga po. 6 a.m., yun po yung mga pagligo po Nagigising namin din bago siya nung pumasok. time na yun. Nag-effort Nag-e-effort po siya. po Tapos siya. parang in-instill po niya sa amin na ganitong oras, nasa CR ako, mag-CR. Mag-CCR din Matagal siya. ako dito. Tinataon niya. Parang- Mauuna po siyang pumasok ng CR bago po may maligo. Okay. Ngayon, yung videos na by the way, nasa inyo pa yung cellphone niya? Yes po. Okay. Opo, Yung nasa videos? Yung videos po, dinilit po namin sa Google Photos. Pero habang dididelete po namin, may videos po, tinataken din po namin ng video. Yung bawsi po sa amin, tinanong po siya kung, JP, ikaw ba yung nag-take ng video? Tumango po siya. Tapos, nung tinanong din po siya kung matagal mo na ba itong ginagawa, doon po yung time na umiling siya. Baka Okay. hindi pa po matagal sa kanya. Sa yung 1 year. Yung video ba yan ay na-delete? Na-delete po Na-delete sa cellphone niya. Bakit nyo kasi dinelete? I mean, ebidensya po kasi yan eh. Yes po. Okay. Yun nga po natakot po kasi kami na kung hindi po namin i-delete, siya po ang Siya po magdi-delete magdi-delete nun kasi nun. po ma-access. Kasi Sa ngayon, wala kayong na-preserve na evidence? Meron po yung yung pong Habang habang dinidelete dinidelete po, binivideohan po. When we file this criminal case, tayo po kasi ang may burden to prove yung Apo. allegations natin. No? At kung ang allegation po natin ay may isang tao na nag-record ng mga babae habang sila po ay naliligo, ang pinakamatibay at hahanapin po ng korte yan na ebidensya is asan yung video. Opo. Ngayon, sinabi po ninyo na na-delete, gusto ko pong makausap ang ating cyber team para we have to retrieve. Okay? Because we need to file the case. Hindi tayo pwedeng pumunta sa korte na wala tayong dalang ebidensya. Magandang hapon po sa inyo, Master Sergeant. Magandang hapon din, sir. At ang ano ho dito ay personal po silang pumunta, dalhin yung cellphone na kung saan nandun yung sinasabi nilang video at doon din nila na-delete kung saan yung mga video o ebidensya na dapat ay gagamitin. At ito po ay magiging isang paraan muna para sa chain of custody at itong ating investigator on case na mag-a-assist ay mag-a-apply po ng warrant to examine computer data about the cellphone of target ng ating investigation po. Kaya po nating i-retrieve etong mga ebidensya na ito. Yes po, kaya po yun. Basta wag lang po yung ma-factory receipt po yung cellphone. At may possible po yan Nasa na inyo maano naman. din Yes natin. po, nasa amin po. Pero pwede po ba babae na investigator ang ating i-assign po dito? Yes po, bali, dahil ako nga na po ang naging dito, dahil po yung pinakang investigator namin po is nagre-return lang po ng warrant dito sa ating RTC dito sa Laguna. Kaya po ako naging resource person. Pero po ang din po dyan is investigate po is WCPD po namin dito, women's po. Ayan, opo. No? Sir, Again, Master Sergeant, no? Isa pa po dyan, sir, is magiging forensic examiner din po dyan, is babae din po. Kasi iniiwasan po dyan na kumalat, maging Yes. doon, malisyoso ang pag-iimbestiga po dyan. Ang una po natin dyan is warrant to examine kasi po gadget po yan eh. Yes, sir. Warrant to examine computer data po. Lahat po ng mga may extract dyan, kung possible na related or makakatulong doon sa yun po ang magiging mga ebidensya. Master Sergeant, umaasa po kami no sa team po ninyo makakatulong po dito sa hindi lamang dun sa pag-extract, pag-retrieve nitong mga ebidensya po na ito, pati na rin po sa eventually na pagsasampa natin ng kaso dito kay JP Bobadilla.
Yes po, opo. Yes po, tutulungan po yan dito. Bali, ang isang ano ko lang po dyan, sir, ay yung sinasabi nila na yung tatlo, halimbawa, yung tatlo po nila na magkakapatid na sila yung nasa video, at saka po yung mismo nakakabatang kapatid na mismong siya nakadiscover. Isasama din po yun. Yes po. Para may basis yung Oo. pag-apply natin ng warrant. Yes po, kasi kukunan po lahat po sila ng kanya-kanyang salaysay para po sa pag-apply po muna ng warrant to examine. Yes po. Baka may mensahe po kayo sa kanya. Simula po nung na-confront namin siya, hindi po siya nag-sorry sa amin. As in, hanggang ngayon. Hindi po kami nakakarinig ng sorry. Hindi rin po kami nakakatanggap ng sorry sa kanya. So, parang kami kahit kesa po kami maawa sa kanya. Hindi po siya nakakaawa. Kasi hindi naman po siya nagsasorry eh. So, saan po kami lulugar doon? Kasi hindi po siya nakukuha niya po mag-sorry dun sa mga kaibigan niya na nag-a-approach sa kanya na kung bakit niya po nagawa yun, bakit niya po nagawa yun after 5 years. Pero ano po, siya wala po. Di man lang niya po kami na-chat na, uy, nung nakuha po namin yung cellphone niya, parang after 2 days, binigyan na po siya agad ng cellphone eh. Tapos nagawa na po siya ng panibagong account. Na-chat niya po yung mga kaibigan niya, pero kami po hindi. So, baliwala lang. Baliwala po, kaya po pinush namin to. Kasi parang wala naman pong pagsisisi eh. Si JP, wala po siyang remorse. Wala po siyang panghihinayang doon sa mga pinagsamahan, kumbaga. Kasi hindi na po talaga siya iba sa amin. Actually po, lahat ng meron kami, meron din po siya. Minsan nga po, sobra pa eh. Lalo po pag may mga, Pasko, bagong taon, ganyan. Talaga pong meron siya. Kaya po, hindi po namin alam kung bakit nagawa niya pa po yun sa amin. Kahit konting konsensya man lang. Alam ko wala ka nun eh kasi never kang nag-sorry talaga sa amin at all. Minsan pa nga sinisisi ko yung sarili ko kasi kaibigan kita eh. Halos ako yung nagpatuloy sa'yo sa amin, ganun. Tapos ginanto mo ko, pati yung mga kapatid ko, dinami mo pa. So, sana talaga, makonsensya ka man lang kahit konti. Sasamahan namin kayo sa office po ni Executive Master Sergeant George Habola, no, sa ang ating cyber response team. Salamat po. Magandang hapon.